Pagtingan sa kamatuoran. Kalibuan na ang mga pundok sa tinuuhan karon. Apan hinumdumi igsuon nga si Kristo nagtukod lamang og usa ka pundok nga gitawag niyang simbahan. Diha sa iyang pagingon, busa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, ug sa ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Apan nagpahinumdum kanato si Kristo sa pagingon, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa, kay manlungha ang mga mini nga mga Mesiyas ug mga mini nga mga propeta. Mubuhat sila mga dagkong milagro ug mga katingalahan aron pagpasalaan bisan sa mga pinili sa Dios. Ug mao nga si San Juan mitambag usab sa pagingon, mga igsuon, ayaw ninyo tuuhi ang tanang nagpatuo nga ang Espiritu anaa kanila, kundili usisahan ninyo kung gikan bagayon sa Dios ang Espiritu nga anaa kanila, kay daghan ang mga mini nga mga propeta nga nanungha sa tanang dapit. Pagtingan sa kamatuoran. Mao'y katuyuan nining maong programa ang pagsaysay, pagtubag sa mga pangutana ug paghatag og katin-awan sa mga pagtulunan sa kamatuoran nga gibilin ni Kristo diha sa iyang simbahan, sukad pagayon sa iyang katukuran. Pagtingan sa kamatuoran. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Mayaw ikaw. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinunan, sultihan ko kamo, ang tao nga dili mo agi sa pultahan inigsulod niya sa turil o mukat katinuon sa laing bahin niini kawatan og tulisan. Apan ang magbalantay sa makarnero musulod agi sa pultahan, ug ang pultahan ablihan sa portero aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan, ug mag-una siya kanila sa ilang paggula. Kung atuan na sila sa gawas, mag-una siya kanila. Ug kung ang mga karnero mosunod sa laing magbalantay, managan hinuon sila, kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya, apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa mingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga mianhi una kanako, mga kawatan o mga tulisan. Ug busa wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang mosunod agi kanako maluwas. Mosulod siya o mugula o makakaplag siyag masibsib. Apan ang kawatan, muanhi aron lamang pagpangawat, o pagpatay, o paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo o kinabuhing madagayaon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Maigsoon mayong adlawng Domingo kaninong tanan, mayong hapon sa tanan. Karong Domingo atong sa ulog ang Domingo sa maayong magbalantay or the Good Shepherd Sunday. Nining maong pagpadayag sa Ginoo usa sa iyang matawag na to og titulo o pagpaila kinsa siya. Makita nato dinhi ang paghatag og importansya sa iyang papel alang kanato nga iyang mga katawhan. Gigamit niya kining maong imahen mga igsuon kay mao man sab kini ang common sa didto sa Israel. Common usab kini nga hulagway mahitungod sa
karnero. O gani ang pagpamuhi og mga karnero usa kini ka importante nga paagi sa panginabuhi didto. No? Kay ang dapit sa Israel dili man parehas Pilipinas nga makaingon kita nga bulahan kaayo ta kay sakto tag tubig, sakto tag yuta o makahimo tas daghan tang mga butang diri. Pero sa Israel limitado lang mao nga usa sa ilang kabuhian didto mo ang pagpamuhi og mga hayop sama sa karnero. O tungod kay usa ni sa pinakaimportante nilang source of income mao nga ilang gihimo mao ang kuan gyud kanang seryoso gyud nga paagi sa pagpamuhi mga kaigsuonan. Ang relasyon sa magbalantay og ngantos karnero gigamit ni Ginoo sa iyang paagi sa pagking relasyon kanato nga iyang sumusunod og mga tinubos. So usa ka suod kaayo nga panag-ila ang karnero ug ang magbalantay niini. Tiyaw mo na nga ang magbalantay o ang mga karnero mismo makaila sa tingog o sa sinyas sa ilang mga magbalantay. O as a good shepherd, gipaklaro ni Kristo nga He is the shepherd who stays, who protects, guides, and even gave up His life for His sheep. Mong ipaklaro sa Ginoo nga siya ang maayong magbalantay nga andam bisan gani sa pagpakamatay tungod og alang sa iyang mga karnero. So gipakita si Ginoo kining maong papel niya alang sa atong kaluwasan. The good shepherd is here for us so that we can have this everlasting life. Aron madawat nato ang kinabuhing walay katapusan. Ang maayong magbalantay sa mga karnero, maniguro nga ang iyang mga karnero makakaon. Maniguro nga ang iyang mga karnero luwas sa mga delikado. Maniguro nga ang iyang mga karnero matagan sa saktong pagkaon. Maigsoon kining gibuhat sa atong Ginoo, iya kining paklaro diha sa iyang paghiusa kanato isip katawhan. Mingon kita nga si Kristo nagtukod sa iyang santos nga simbahan. Og diha sa iyang simbahan, ang matag usa kanato gitawag og mga karnero ang iyang sumusunod. By virtue of baptism, we are united in Him, in His body, the church. And Christ as the head, and Christ as the good shepherd in this church. Mao nga may anhi siya, aron kita magabaton sa kinabuhing walay katapusan. So pagkanindot di ay ang atong magbalantay sa karnero. Mao nga mosalig kita kaniya. Mamati kita kaniya. Aron kita magiyahan, aron kita masiguro nga makapanibsib kita diha sa grasya nga makaluwas kanato. Maigsoon ang pangutana sab nato sa atong panahon nining atong present situation, wala naman si Kristo. Dili naman siya nato himamat personal. Kung saan man nato pagpamati nining maong karnero. Sa pagkatinood, mayunta spiritually through prayers, madungog, mabati nato si Kristo. Magiyahan ta niya. Pero ang tumong niya aron mas aduna kitay makita o personal nato nga makita nga mo represent niya. Mo na hinungdan nagtukod sa simbahan og nagpili og iyang mga sumusunod to represent His presence. Di na magpasabot nga gipulihan. Kana bang makita, personal nga makita. Okay?
Say for example, sa trabaho lang isip magbalantay, isip labaw nga magbalantay or pastor, no? Kana tinuod nga pastor. Dili nato sabton nga tanang pastor na gyud mao na atong ipasabot. So when we say pastor, tinuod nga pastor kadtong pinili sa Ginoo sama sa mga apostoles. Then sa mga pinili sa Ginoong mga apostoles, unsa may iyang buhat. Okay? Naklaro na to kini right before sa iyang ascension. So pa siya, human siya nabanhaw pero wala pa siya mosaka sa langit. Ang atong Ginoo. Nagpili naman tudaan siya mga apostoles. So the apostles, katong mga apostoles were Jesus's representatives. Iyan natong representative. Kay ang meaning god sa apostoles, Lucas 6:13, 12-14, mao ang iyang ipadala, being sent. Apostoloy. Being sent, sila ang mga gipadala. So sila nagrepresent sa nagpadala kanila nga mao ang atong Ginoo. That's simply the meaning of being an apostle. But despite of that, or besides niya nang maong tawag sa Ginoo nga sila ipadala niya, nga gani nagrepresent sa iya yung presensya kay sa Lucas 10:16 nag-ingon man siya, ang mamati kaninyo mamati kanako, ang magsalikway kaninyo magsalikway kanako. So makita na to ang gitawag na to representation sa mga apostoles. Pero within the 12 apostles, sa 12 ka mga apostoles sa Ginoo, doon ay usa nga gitagaan niya espesyal nga pribilehiyo. Ug mao kana si San Pedro. In the first place, Peter was called Simon. Diba? Simon ang iyang ngalan. Unya, sa dihang nakita niya si Simon, kay gidala sa igsoon nga si Andres, pakita sa Ginoo. So may gisulti sa Ginoo. Dili na Simon ay mungalan. Kung dili, sipas na. Bato. Okay? Unya, kining maong papil ni Simon isip bato, makita na to nga, gipili sa Ginoo aron mahimong lig-on nga leader. That's why, padung nas Kristo mo sa kasalangit, unsa may iyang gihimo ngadto kang Pedro. Sa Juan 21:15-17, dapat seryoso kining bersikulo hagyod nga atong usisahon maigsoon. So may gibuhat ni Kristo. Katulo niya gipangutana, Simon, son of John, do you love me? Gigugma mo ba ako? So kini tulo ka higayon. No? Katulo ka higayon gipangutana. Katulo ka higayon po nitubag si Simon Pedro. Yes, Lord, nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Unya, humaniya na. Katulo usab nag-ingon ang atong Ginoo, at iman na ang akong mga karnero, at iman na ang akong mga nating karnero. So mubalik ta sa image of the good shepherd and the sheep. Nga si Pedro di ay maoy gipili sa Ginoo aron makita nga mag-atiman sa iyang mga karnero. Meaning, Peter will be the personal shepherd sa katawhan. Pero wala magpasabot, wala makahunahunas. Pedro ana nga iyang pulihan ng Ginoo. So, mo ni gitawag nato kanang makita ba? No? Siya ang makita nga leader, makita nga magbalantay kay atiman na ako mga karnero. So, this command itself is making Peter the head pastor sa iyang katawhan. No? Mo nga gibilin di ay gipaambit din ni Kristo ang iyang pagka-shepherd. No? Not necessarily ang iyang pagka-good shepherd. Kay one and unique ra gyud ni ang pagka-good shepherd ni Kristo. And we know also that when Christ selected Peter
Peter was not selected because he was the best. No? Dili siguro ingon nga mao kini mga maayaw jong magbalantay. So, nasaid tang ang Ginoo nagtawag matud pa sa mga dili maayo. Apan iyang tagag higayon nga makapangalagad. So, we don't believe nga kung piliun ta sa Ginoo because we are the best. Ginoo ra gyud nasayod sa mga rason nga nung piliun ang usa ka tawo. Si Pedro nasayod man ta. Unsay dakong sala ni Pedro. Din iyang gilimod ang Ginoo. Pero wala man mo surrender ang Ginoo despite the fact that Peter denied Jesus for three times. Wala man siya mo surrender. Wala man moingon nga expiring imong tawag Pedro kay kanang naay imo kong gilimod. Tulo pa gyud kay gayon. So very empathic 3 times. Pero nagpabilin ang pagsalig si Ginoo. Nagpabilin nga si Pedro of course ang iyang mga successors nga mo'y magbalantay sa kernero. So muna ang atong jutay nga paambit mga igsuon unya mudo na sigut tay mga pagpalawom ni ana. Human sa atong pipila ka mga pagtimbaya. Okay? So atong gitimbaya ang atong diha sa master control nato si Brad Sherwin Canilio. Salamat sa imong kanunayng pahiluna aron maon air sa ning atong live broadcast mga kaigsuonan. Munay dakong grasya sa Ginoo nga ang atong technology kuan nato naghatag og kahigayunan nga we can spread the good news multimedia mga igsuon. Dili lang kay sa Facebook, radio, sa tanang paagi. Muna nga kung naka-follow mo, kita mo ani, maigsoon pwedeng ato puning i-share ngadto sa atong makaigsunan. So sa tanan gyud nga mga suking tipaminaw sa 103.1 radyo natin akong timbaya kamo sa usa ka bulahang adlaw nga Domingo. Hinatunta nga nakasimba na mong tanan. So sa tanan akong mga kaparintihan diya sa ubay, mga Mendez diya sa ubay, ako pa hinaot nga na ako mo sa kalagsik sa panglawas o sa kadasig sa inyong pagtuo. Sa tanan sa natong mga followers sa pagtingan sa kamatuoran, akong ipahinaot nga kanunay ta dasig sa atong pagtuo. Kanunay ta lig-on, kanunay ta knowledgeable sa atong Catholic faith. So unya, salamat usab sa atong sponsoring parish diha sa Our Lady of Good Stella Maris, no? Stella Maris chaplaincy diha sa La Union, Ubay. Uban ni Father Jude Gumapak ang atong butan nga parish in charge diha, no? Atong chaplain diha nga kanunay naglihok labi na sa social action or sa Caritas sa atong diocese. O salamat sa mga Catholic Faith Defenders, no? Salamat sa Biabas nga mo'y sponsor aning ato programa diha sa 103.1 radyo natin. Ubay sila ang nagbayad nini makaigsuunan. Unya sa atong mga nag-comment diri, mga atong unahon Sister Flor Pugoy diha sa Riyadh, Saudi Arabia. Silo Piquero, good afternoon. Mo-attend ka sa alumni dre. Murag din ako ka-attend yun, ginapa ko'y misa karon. Okay, Olive Olay, God bless you Father Greg Mendez. God bless. Ellen Sab A. Arieta, maayong hapon Father Greg, shout out. Panabo City, okay. Shout out sa mga taga Panabo, ilabi na ang mga Catholic Faith Defenders diha sa atong mga lagad sa simbahan. God bless ninyo. Happy Shepherd Sunday, Father, and good afternoon po sa inyo. At sa buong mundo from Nax, Salvador. Okay, mga igsoon. So, mga igsoon ang atong hisgutan mahitungod sa
Sa punto sad nato. Gitudlo sa simbahang Katoliko nga si Pedro gipili gyud sa Ginoo nga head of the apostles. Say good. Una, ang pagpili niya sa ato nang gingon nga gingan lang siya bato or Cephas, rock. John chapter 1 verse 42. He was called Kepha. Kepha in Aramaic, matud pa sa mga Bible scholars, rock na siya. So why Jesus changed the name Simon into Cephas or rock? So nasaid ta. I connect na to sa Matthew 16:18. You are Peter. O sa kuwan pa na Aramaic, you are Kepha. And upon this Kepha, upon this rock, I will build my church. So in Aramaic, Peter and rock has no distinction. Maura na. So, matud pa kang tungod kay ang original language sa atong Ginoo is Aramaic. So maingon nato nga sa lingwahe sa Aramaic usara ka word ang Pedro ug ang rock. Okay? Sa Greek nagkalahi. No, nagkalahi. Dili man ta maghisgutan na side man ta nga that Peter and that rock is the same. No? Kay ang uban gud moingon nga kanang rock diha si Kristo. Pero unsa may papel ni Pedro nganong gisangpit man sa Ginoo. So naside ta, connected kayo. And upon this rock I will build my church. Even the gates of hell shall not prevail against it. Unya verse 19, I will give you, no? Naghisgot na pod ang atong Ginoo ni Peter mismo. The keys of the kingdom of heaven. So, ihatag ko kanimo nga Yahweh sige harian sa langit. And this giving of keys, kung mobalik ta sa Isaiah chapter 22 verses 21 to 22, klaro kaayo nga, gihatagan yun og katungod ang matagan og Yahweh, nga mahimong pangulo gamahan sa panimalay. Then we know for a fact that the church is also called the household of God. Panimalay sad. 1 Timothy 3:15. Sa ato pa, ang paghatag ni Kristo sa Yahweh, sa kingharian sa langit, ang paghatag po niya sa maong otoridad nga siya mahimong magbalantay. And the clearest verse o text, biblical text nga atong makikutlo, mao kanang sa St. John chapter 21 verse 15 to 17. Nga sa ako nagingon, katulo siya gipangutan sa Ginoo, nahigugma mo ako? Higugma mo ba ako? The 3 times sad si Pedro nito bagyas, Lord. 3 times sad niingon ang Ginoo, feed my sheep. Okay? Pakana or atimana ang akong mga karnero. Therefore, si Kristo mismo naghimo kang Pedro nga shepherd or pastor or magbalantay. Christ is the good shepherd and he called Peter as the shepherd. Kay lagi, ang Ginoo gusto mangyud nga makakita og mo hatag og makitang timaan. Okay? So, gusto si Ginoo nga doon nagi makita. Nga maingon nato ilis sa iyang presensya. Simple as that. Pero wala ilis ang Ginoo. Puli sa iyang presensya kay di man makita ang Ginoo sa kaman sa langit. Pero sa iyang pagsaka di ba ningon man siya? Hinumdumi ako mag-uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. I will be with you till the end of time. So meaning, si Kristo na. And Christ was represented by Peter himself as the shepherd na si Kristo man mao ang labong o maayong magbalantay. Si Pedro ug ang iyang sumusunod mao na pod ang magbalantay. Dili sa tinuod ang gingon sa ato maigso mga dili katoliko nga walay leader ang simbahan.
sa kinakatamparo sa itong Ginoo kinsa nagpili gyud ni Pedro nga magdumala. Then, ihatagan sa Yahweh. Kining Yahweh, Yahweh siging harian sa langit. So, dili mahitabo nga kining maong Yahweh, it will die along with Peter himself. Muna nga, usa sa dako nga problema sa mga protestante mga igsoon, nga ang ilang mga pangulo wala mo sangko ni ining pagkapangulo ni Pedro. So meaning wala sila rindas sa Yahweh, siging harian sa langit. Meaning wala sila maapil, wala sila kasumpay sa leader nga gipili sa Ginoo nga mo si Pedro giingnan, atiman na ang akong mga karnero. So kung ang usa ka tinuohan magtukod kog laing tinuohan, kisa may magatiman sa akong katawhan. Ako mahimo kong pastor. No? Ang founder na mahimong pastor. Unsaon man na pagka karnerohan ni Kristo? Nga ang karnero ni Kristo o katawhan ni Kristo, ang simbahan ni Kristo, gipadumala man niya ni Pedro ug sa iyang sumusunod. So muna sa atong maigsong mga dili Katoliko, it's time to reflect. Nga ang good shepherd nga si Kristo, nagpilig shepherd. Unya, ang iyang gipili nga shepherd, gikan sa mga apostoles, apil na, o mauna si San Pedro, kaysa mo ay maggunit sa Yahweh siging harian sa langit. Unya, nasayod man ta nga ang saan sa Ginoo dili man alang lamang sa mga sa 12 ka apostoles. Ang saan sa Ginoo, I will be with you till the end of time. Sa tupad walay katapusan kini. O hangtod sa katapusan o matapos ning kalibutan na. So, diha sa atong dagan sa gitawag nato militant church, that kanang kining militant church niya sa kalibutan, simbahan nga nagapanaw, naagyon siya leader ug dili gyud na mabuntog mabungkag gikang Kristo, gikang Pedro hangtod karon. That's why ang ato Santo Papa presently Pope Leo XIV, doon na gyud siya legit line of succession from Saint Peter. Okay? May gusto na itong pasalamatan ng atong mga star senders. Nika Mosa, thank you for your 150 stars. Salamat kayo. Tata Yamido Price, mayong hapon from Island Garden City of Samal. Wow. Sa daghan kay tag mga followers to sa gawas, no, sa atong province, so labi na diha sa Davao. Okay, atong mga nagsunod natom kaigsunan. So yan po may isuon nga nakapadayon ta. Sorry kung di ta kanunay, pero utob sa mahimo maning kamot gyud ta. Kabisita gani na pa ko'y misa 4 o'clock, pero for the sake of this atong gitawag na to evangelization din ito ni gihimo. Father, unsa nga Biblia ang karaan nga gi-revise na sa Tagalog o Bisaya? Asa ta kapalit ana, Father? So, I don't know unsa gyud na nga karaan, no? Dili kayo ko familiar unsang karaan na. Kaya wala namang gyud tay karaang Bible sa pagkatinuod. We have no original Bible. Bisan pag Greek na siya, dili gihapon na siya original. Kaya ang original kanto mga sinulat ni San Pablo God. Unya, maybe ang atong mga unsa na kanang translation karon kanang kuana revise na siya, dili na gyud ta makasiguro nga mao gyud na siya original. Sa gawas pa sa atong present nga panahon karon, doon na klase-klaseng style sa pag-translate. Doon ay amplified, doon ay paraphrased. Then, gikuha na ang meaning o layo na gyud siya sa original untag verbatimly, no, ang pasabot nato. Pero mao nang gipasabot, mao nang
sa bandon sa mga diskusyon, ilan ang gamiton. Pero when we talk about originality, na ako'y Bible, Greek Bible dire, 1965. So ang mga scholars, ila kini gidoktoran og maayo. No? Yun sa nila pagdoktoran, gitanaw nila ang matag bahin sa storya sa Biblia. Ug akong nasayran nga dunay ang kada statement, mga verses, dunay gimarkahan lag A, B, C, D. So atong tanaw ni kini yun, no? Excuse me sa nga Bible. Kina ako'y Bible ari nga kini the Greek New Testament. Kini the Greek New Testament. Kung anin ako nag-raffle sa seminary og mo ni ang premyo sa among professor sa Greek og sa New Testament. So doon ay mga text diri yun sa nila gimarkahan nila ABCD. So kung ang usa ka verse, usa ka part sa sinulat diri kanang naay doon ay marka nga A, no? So doon ay marka nga A, meaning kana nga text dulduol sa kamatuoran. Kamatuoran dulduol sa original na. So makita nimo nga naay marka nga C, kani mabot maklaro ba? No? Naay marka nga C sa verse 7. So A, B, C. Layo-layo na sa original. Pero basta ilaw tayo may laing mahimo. So naaga ni B, no? Ipaklaro na nga layo-layo na, no? Ang A, the nearest, second B, C, ug D. Layo-layo na tong D sa original. Muna nga, I don't know unsa kining original, pero bisan pa ang mga gitranslate nila na dili gyud kaayo na accurate sa pinaka-original, kay ang original katong magisulat mismo sa mga magsusulat. Unya pag transcribe na o pag translate na, so usahay masibo pod sa ilang knowledge ra ug unsay knowledge nila sa pag-translate. Okay? Ang Latina Vulgata, yes, mo na usa na sa maingon nato dol-dol sa original. Kay kang Saint Jerome na. Saint Jerome, usa man sa mga kanang Bible scholars, first Bible scholar nga nagtuon gyud. Jeffrey A.I. Estrella, good afternoon. Bagna sa watching from Pasig. So, may nagtanaw na to sa Pasig. Celine Mesias, thank you for sending stars. Muna itong mga star senders. So, muna nga, ang kita wala naman tay mintag original yun kay kuha na sila mga translations. No? Pero, kung magpasabot nga, og dili na original, wala na ang mensahe. It doesn't mean, no? It doesn't follow. Nga, ang original language, kung dili na mao gigamit, kanang wala na ang kamaturan diha. So, like for example, sa kinilaging gitawag na tuog kanang, for example, Trinity. So doon ay Bible nga gingan gibutang na yung Trinity. Kaya mao magud na ang gipasabot in the early church. Ang ni-follow sa church fathers ang pag-ilan nila sa Ginoo sa pagpasabot nila sa Dios. Si Kristo nagpadayag nga Dios, ang Espiritu Santo nagpadayag nga Dios. Unsa man ni siya? Tulo ba ka Dios? No. One God in three persons. Ugi terminuhan ka na og Trinity. Pero wala magpasabot nga dili na mo tinuod na agawa sa mga nagsupak-supak nga na.
Gawas ni Arius ang unang ni supak sa pagka-Diyos ni Kristo. So ingana maigsoon. Okay. Ato lamang to ni medyo ni tagad lang ta sa maong pangutana. So Moison, balik ta sa atong tema sa Good Shepherd. Because Christ is really a good shepherd, that's why in his absence of personal physical presence, nagbilin siya na to kanang personal presence nga mo represent sa iyang presensya. O mao kana ang atong mahal sa Papa, ang atong makabispuhan kinsa mga itawag na to successors of the apostles. Ay mga iso na to musupak-supak nini pero igura silang musupak pero wala sila mahatag nga evidence of their kanang kuan ba sa ilang pagsupak. So if mo supak ka, dapat na kay katarungan. Karon kung ang mga kaobispuhan sa Romano Katoliko dili nimo ang sumusunod sa mga apostoles, kinsa man day karon ang sumusunod sa mga apostoles? Oh, that's a big question. Kay dili man mahimo ang ilang mga pastor. Kay ug kining mga protestante mao ni ang sumusunod sa mga apostoles. Which is which? Tungod kay kalibuan naman sila, no? Matud pa mga 45 to 50,000 na ka mga grupo. Na, for example, dito sa Pilipinas, kung saan kisa may sumusunod sa mga apostoles sa kanang mga ministro sa Iglesia ni Cristo, ang mga pastor ni Kibuloy, ang pastor ni si Pastor Eli Soriano. So sao man na, kisa may sumusunod yan. Nga dili man mahimo nga way mosunod aning mga apostoles. Kay ang ilang misyon, Matthew 28:19, teach all nations. Ang ilang misyon, universal. Una dapat kay universal man kini nga kanang sugo sa Ginoo, dili mahimong maputol kini diha sa lifetime sa mga apostoles. Dili mahimo nga mapatay ni kauban sa kamatayon sa mga apostoles. Maligmat Eliza Ram Sumar, kung tinuod ka nga good shepherd, unya itudlo ang kamatuoran nga nakasulat sa Biblia. Saman. Okay? Atong iklaro diri no nga ang mga shepherds sa Simbahang Katoliko wala sila mag-claim nga good shepherd, no? Atong i-correct yun every term. Only Christ is ultimately the good shepherd. Kinsa man kanato, kinsa man si Pedro nga moangkon nga good shepherd siya, no? Bisan pag nakabuhat tag maayo, dili pod kanang matarong nga atong angkunon nga good shepherd ta. Pero anita si kaduha, itudlo ang kamaturan nga nakasulat sa Biblia. Abi ninyo maigsoon atong iklaro no. Karong panahona nga ni anagi Biblia, unsa may nahimong password sa mga diliingon nato nga mga Katoliko? Biblia, Biblia, Biblia. No? Mura bitaw og tinuod yod sila nga biblical. Pero honest na natong iklaro no nga ang history sa Bible, no? Ang Biblia kano sa man gyud ni nagsugod nga kanang sakto na sayo na basahon? Sayo na basahon ba? Maison, for your information, the first 3 centuries wala pa gyud ng Biblia, oy. Wala pa 'yung Biblia nga gibit-bit-bit karon. Tingani. Pag ang writing period sa estimate sa mga Bible scholars, Brad Ram, no? Ramos Sumar, Ramos ni siya, no? Mario Ramos ni no? Ram Sumar. Sa New Testament, diha naman ang Old Testament, no? Sa New Testament, first century mo ni siya writing period.
Di ra mabasa sa Biblia na, no? Dili mabasa sa Biblia kano sa gisulat ni Pablo ang iyang writings. Pero sa mga nagtuon, St. Paul nagsulat matud pa diha sa mga 40s to 50s. Unya, sa New Testament ang last gisulat sa mga year 100 maong Revelation nga gituohan nga sinulat ni San Juan. Dili mabasa na sa Biblia unsang tuiga sila nagsulat. Pero namatay Bible scholars nga kamaong magtuon sa mga lingwahe o unsay gigamit nga mga butang sa pagsulat nga naa nining panahon na. Year 100 to 200 kini mao kini ang time of collecting. No? Dili na mabasa sa Biblia. Pero di man na mahimo nga mag-abot lang sulat ni San Pablo sa taga Roma, taga Corinto, taga Efeso, taga Galacia, Philemon, Timothy, ug uban pa nga mausan na siya og wala na kolekta. Wa ni mauhi aning Brad Ramsomar. Sige na lang Biblia pero ang problema sa tumaigsoong dili Katoliko, nagsige hiskot og Biblia pero wala gyud sila kahibalo sa history sa Bible. Sa unsang pag-agi ni. So, estimate lang na sa mga Bible scholars. 100 to 200 collecting kay nagkabulag-bulag man eh. Roma, Corinto, lain-lain maning dapit. Napay individual nga mga tao. No? Sulat ni kanang San Pablo kang Philemon, how come nga si Philemon private nga tao nganong nahimo man ning naapil kung wala pa na kolekta ha. So gikolekta na. Year 200 to 300 estimate lang sad na that is the time of selecting. No? Pagpili na. Nagitudlo ba na ninyo Brad Ram? No? Wala na itudlo sa inyong mga pastor. Okay? Kolekta o kanang giselect pagpili ug asa dani kay daghan mang writings. Nagtuo tag 27 writings la ang New Testament. Hundreds matud pa. Gani ang gospel di kisa may nagingon nga upat ra. Mo na. Nganong upat ra man. Okay. Daghang kayong mga writings. Manang ang simbahan, kinahanglan ilang i-select, ilang pilion. How they select? Sa may ilang basihan nga kini, inspired word of God. Diba? Big question na. Para sa mga Bible Christians karon. Giunsa man na pagpili. Unsa may ilang basihanan, nga kang Mateo, Marcos, Lucas, ug uban pang writings, mauni ato ikarga sa gitawag og mao gini ang legit inspired writings nga makatabang sa katawhang Kristiyano. So, doon na may simbahan, doon na may authority ang simbahan. Ang inyong idili din siya tayo, idili ito sa langit. No? Na authority ang matuod ng simbahan. Doon ay mga leaders man. No? So, ang history, nagtudlo na to nga, ilang tanahon kung naaba ni sa itong gibansay. For example, ang Eucharist, ang early Christian worship, qualify ang Acts chapter 2 verse 42 nga kani tinuod yun ni kay mao man gibuhat nato nga matag adlaw sila nagampo naminaw sa mga pagtulunan nga giwali diha mga apostoles ug nagpikas-pikas upan o tinuod na 1 Corinto 10 ug 11 qualify sad ni tinuod ni kang Pablo ni kay naghisgod man sa Eucharistia. So one example lang na mga igsuon nga unsaon pag-ila ng usa ka writing ma-qualify na tungod kay ang pagtulunan sibo na sa ilang gituohan daan gibansay wala pa masulat. Okay? 300 to 400. That is the rough estimate canonization of the Bible. Unsa man ning canonization? From the word canon, measure, gideclare diha. Kay nasukod naman nga kini mao ang inspired word of God, gideclare sa simbahan there are only 27 books in the New Testament. Unya,
gikarga sad ang Old Testament nga angay sa tuuhan, bisag libro to sa mga Hudyo, angay tuuhan sa mga Kristiyano, naasad ang mga libro sa daang kasabutan ug napurma ang Bible, which means Old and New Testament. Wala na itudlo sa mga igsoon natong dili Katoliko. Kay kung itudlo na nila ang formation of the Bible, labi na sa New Testament, maka pangutana mag-ilang miyembro, kisa may naghimo ani. So kung naghimo kay ang simbahang Katoliko man, di ba makapangutana ka? For what? In what authority nga himo na sa simbahang Katoliko? Una mo tuod dayon ta. Mo ni dakong question sa atong maigsong dili Katoliko. Nito mo Biblia. Pero kanang Biblia ha, ang nagdeklarar nga kana mga pulong na sa Dios, kining mga basahon na Word of God ni ang nagdeklarar na simbahang Katoliko. Dili man ang mga sulpot karong tinuuhan. Di ba? Muna nga, kaya mga pangutana bitaw, mabasa ba sa Biblia? Una, ang Katoliko kuno wala magtuman sa nas Biblia. Are you sure? Saan yung pagsiguro? Kanahinong klaro nas Biblia, nga si Kristo nagtukod og usa ka simbahan nga dili mabuntog, diin nagtudlo kang Pedro nga taga-agyawi singihan sa langit. Wala man na itudlo ni pastor. Kisa man pastora diha nga nagtudlo nga si Pedro gitagaan yung giyawi siging harian sa langit, meaning his authority to lead the church. Una, nagtudlo sad nga si Kristo nagpili kang Pedro nga maoy magbalantay sa karnero. O kining pagbantay ni Pedro dili mamatay sa iyang kamatayon. This is an office. Dili ni siya gitawag og kotermenos. Kotermenos sa kinabuhi ni Pedro. No. It is for the salvation. Nga ang leader nga itudlo ni Kristo ang magbalantay nga makita kanang leader nga kanang dili na siya mamatay kay opisina man na. So ang tao mamatay pero the office remains. Kay ang iyang trabaho hangtod man sa pagsangyaw, hangtod sa pagdumala sa tanang panahon diha sa simbahan, no? Till the end of the world. Okay? So, Brad Melchor Gonzales, kumusta Brad Melchor? Karon pa ko taod na, no? Kabasa sa imong ngalan from parang Maguindanao del Norte. Forest Angel Hammock. Okay? So, once again, atong pasalamatan ng atong Master Control, Brad Sherwin Canilio, na mismo sa atong istasyon, 103.1 radyo natin. Sa atong sponsor na itong programa, ang Stella Maris Chaplaincy diha sa Union Ubay. Unya uban ni Father Jude Gumapak ang atong butang kuraparuko diha. Ug uban sa atong mga kaigsunan nga kanunay nagampo alang sa kalampusan nining atong Sibya. Unya sa tanang mga followers, sa tanang makakita, magkadawatas panalangin sa Ginoo. Unya mga isuon, padayon ta sa atong mga bulhaton diha sa Ginoo, musalig ta niya kay siya ang maayong magbalantay. So, if Christ is our good shepherd, matod pa, wala na magmakulang pa kanako. No? The Lord is my shepherd, there's nothing I shall want. Mao na ang Psalm 23. Ug mao na si Kristo mismo. Nga niya siya, aron kita bantayan niya kanunay. So, palihog lang maigsoon og share po daning atong mga gipaambit dinhi ito sa inyong makaigsuunan unya let others follow also bagtikan sa kamaturan 101 ug magbantay mo sa mga piki nga account nga magdala sad sa atong ngalan kapila na ko na biktima na unya mo friend request unya kanang inyon dawaton dayon kay nagtumog ako
So sa pagkatinod mga igsoon, limitado ra ang mga friend request nako. Karon wala na ko mag friend request. Kay puno na sad ang atong sana lista sa mga friends. So kung dunay parehas akong account, akong gikopya ang akong account unya mo message ninyo, mo private message unya mangayog kwarta pagbantay mo maison. Scam na. So kadaghan ako mismo gi-scam ko. Gilad ko pero okay ra to. Pero kanang kamo na ako pang ngalan gigamit. So masad na si Father Darwin gigamit sa iyang account o parehas siyang account nagkopya sad unya mangayog hinabang. Ako never pa ko nangayog hinabang. O maghatag mo hinabang sa uban atong mga mission anhi sa akong kwan pero wala man ko mangayo. Igo na ang suporta og kining mga star senders nato ug uban pa. Kasi pagkatino dili man ni atong panginabuhi no dili. Pero grasyantas Ginoo makatabang sad nato no. So kining mga star senders nato nakatabang sad no. Doon na po tayo matabang ato sa uban. Maulaw ko ni anang mangayo ta. So depende kung doon ay mga namasay magpadala nato bina sa atong GCash kanang personal yun nila aron mo tabang ang daghan pud tag matabangan. Ilabi na sa kuan nga nay panahon ta makapanghatag tag mga Bible o maghatag ta sa katong atong manual sa Catholic Faith Defenders. So, mapalit man sad to nato, pwede sad nang diha nato gastuhon makaigsuonan. So aduna lang na kitay pipila ka gutlo no. Aduna lang kitay mga 7 minutos. So akong pasalamat sa atong mga sharers sa mga nag-share sa atong mga live broadcast diri. Unya ang atong broadcast makaigsunan sa radio natin every second and fourth Sunday 6 to 7 o'clock in the evening. Unya kining ato live broadcast po nato sa atong Facebook page Bagtingan sa Kamotoran 101. Mao gini ang atong Facebook page makaigsunan. So, salamat kayo sa inyong pagsunod. Labi na sa inyong pagpatronize sa 103.1 radio natin nga nagapalanog gikan sa lungsod sa Ubay diri sa lalawigang Bulanon. Kutob sa maabot gyud sa Sibya. Ang panalangin maabot usab kaninyo. Og kutob sa ma-sharean sa atong live streaming din hilamang sa Bagtingan sa Kamaturan 101. Ato tapuson kini sa hamubo nga pagampo. Lang itong amahan, salamat sa grasya sa kinabuhi mong gihatag kanamo karong adlaw. Sa higayon nga kami makapadangat sa ibong mga mensahe sa bisan unsang paagi nining bag-ong panahon karon. Ginoo proteksyon ang imong simbahan. Ilabi na ang among mahal na Santo Papa ang imong pinili nga sumusunod ni San Pedro. Luyo sa mga pagbatikos, luyo sa mga pagsupak sa kalibutan. Ginoo lig-una siya. Ug kami sab nga makapaminaw magsunod sa iyang pagdumala kanamo uban sa among kaobispuhan. Ginoo proteksyon ang imong katawhan, imong makarnero. Pinagi sa pagproteksyon sa imong gipadalag makita nga nagdumala namo ang mahal nga Santo Papa Pope Leo. Ginoo unta mohunong na ang kagubot gubat ug mobanos na ang kalinaw, ilabi na ang kalinaw sa among nasod. Ginoo proteksyon ang imong simbahan kanunay, ang imong mga katawhan nga nagsangyaw sa imong kamaturan hinaut unta. Katagaan nimo og dugang kay balo kaalam. Ginoo panalangin ni kami sa among mga buluhaton. Pasayloa kami sa tanan namong mga sala nga nabuhat. Kining tanan namahan among pangayog pasalamatan kanimo. Pinaagi sa mong anak nga si Jesucristo, ban sa Espiritu Santo,
Uban sa panabang sa tanang mga anghel o mga santo sa langit, Mahal na Birhen Maria, San Jose ang among amahan nga mandalaban. Amen. Ang Diyos manlangin kintanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. God bless mga kaigsunan, ug hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Dinhi lamang sa pagtingan sa Kamaturan 101, 103.1 Radyo Natin Ubay.